Pero huwag kayo basta-basta magtitiwala sa pangako ng candy isusubo. Lalo na't ang ibang candy dyan, may maruming nakaraan. Ang matamis na pinapangarap ng isang nanunuyo. Matamis na halik, inaasam ng nag-iibig ang puso. Matamis na panghimagas, ninanamnang ng masarap kumain pero teka, baka ang inyong sweet tooth biglang mabulok. Kapag ang candy at matamis na sinubo ninyo, galing pala sa pagawaang dugyot. Inalam namin ang katotohanan sa matamis, mapait na reklamo. Agad kaming nag-ikot sa Moriones Tondo. Pero imbis na paprika, mga parong-parong sa gilid ng estero ang aming nakita. Nagdesisyon na kaming pasukin ang eskinita. Maputik ang daan. Tikit-tikit ang mga bahay. Naku, hindi kaya mali ang aming napasukan. Ilang sandali pa may natanaw kaming umpukan. Nang aming lapitan, hindi lang pala ito basta chismisan. Ito na palang sinasabing pagawaan. Sa loob ng bahay nila, sa sobrang sikip, kulang yung space sa paggawa ng candy. Talagang maliit lang yung lugar. Kaya kalimitang gumagawa ng candy sa labas lang ng bahay. Sa mismong daan din mismo at hallway nila yun. Ay sus, pagawaan ba talaga ito, tambayan? Sa unang tingin mo, ang lugar, parang kung titignan mo, parang nagchichismisan lang sila. Pero kapag nilapitan mo na ng harapan, makikita mo na gumagawa sila ng pastilya, siyema, tira-tira, at iba pang klase ng candy na may laruan. Para malaman namin kung totoo nga ang chismis, bumili ang aming asset para tikman ang panindang mga pastillas. 30 pesos daw ang isang balot nito. Sa unang kagat pa lang, tila malinamnam pero ano itong mukhang kukulo yata ang kanyang tiyan sa nakita. Yung asukal at saka gatas, makikita mo lang sa tabi. Minsan may makita ka sa loob ng bahay. Yung isang gawaan, makita mo yung asukal nasa labas at saka yung mga gatas, hindi mo makikita yung ginagamit nila na may expiration date. Ang lugar ng paggawaan ng candy ay madumi, masikip at saka mainit. Kaya ang mga kalimitang gumagawa ng candy o mga trabahador doon nakahubad na tumutuloy yung kanilang pawis. How sweet, the sweat. Hindi rin daw uso ang guantes sa kamay na namamawis. Wala silang guwantes habang nagbibilot ng pastillas o yema. Wala silang suot na guwantes. Walang hugas-hugas, kaya madumi yung kamay. Kasi kung saan humahawak eh. Naglalamo sila sa kahoy na lamesa na may balot lang na linoleum. Anak ng yema talaga. Nag-ikot pa kami sa looban. Ilan pang paggawa ng candy ang aming namataan. Tila pare-pareho ang ingredients o sangkap ng kanilang recipe. Gatas, asukal, pawis, dumi at libag. Ang ginagawa ng mga trabador habang gumagawa ng candy, nagdadaldalan. So, tumatalsik yung laway sa mismo ingredients sa gawa ng candy na supposedly dapat meron silang mask na suot. Kaya naman mapakla ang sinapit ng aming asset na nakatikim ng kakaiba nilang sangkap. Bawat daan ng gawa ng mga candy, libre tikim doon. So, yun nga, tumikim kami, kumakain kami ng paisa-isa hanggang sa mapuntahan namin lahat ng mga gawaan ng candy. Mga ilang oras lang nakalipas, sumakit ang tiyan ko at ilang araw din ako nagtae. Sinundan namin kung saan dinadala ang mga dirty candy. Main attraction pala ito sa Divisoria. Mula rito, diretso na ang mga panghimaga sa sikmura ng kawawang mga suki. Ipinasuri namin sa laboratorio ang mga nabili naming candy. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang hindi katakam-takam na resulta.
Doon sa mga products gaya ng pastillas tsaka yema, usually talaga dapat wala siyang mataas na growth ng bacteria at tsaka yeast and mold since na mataas ang level ng sugar content niya at tsaka mababa yung water activity na meron doon sa product. Pero doon sa pagkakataon na or doon sa product na merong na sinubmit for analysis, ang nangyari, mataas yung level ng bacteria at tsaka yeast and mold niya. Nagmula raw ang mikrobyo sa maruming paraan ng paggawa. Maaaring manggaling sa environment kung saan siya minamanufacture o kaya dun sa mga personnel or equipment na ginagamit pang gawa ng mga pastillas. May dala raw itong peligro sa sino mang kakain. Maaaring magkaroon siya ng diarrhea o maka-ingest siya ng toxins na pwedeng maging cause ng food poisoning. Kaya bago pa masira ang tiyan ng iba at para maitama ang mga maling nakagawian ng mga pagawaan, dumiretso na kami sa tanggapan ng Health and Sanitation Division ng Lungsod ng Maynila. Maging sila man, hindi nasikmura ang dugyot na pagawaan. Ayon sa talaan ng Department of Health, mahigit 30 katao ang nagkakasakit dahil sa pagkain ng maraming pagkain o hepatitis A noong nakaraang taon. At sa kasalukuyan, mahigit 10 katao na ang nagkakaroon ng hepatitis A. Kaya sila naman ang nagluto sa isang biglaang inspeksyon. Nagsama rin kami ng mga tauhan ng Manila City Hall Police Assistance o CHAPA. Okay, let's go. Susunod, Walang working permit. Una-una, dapat may mga health certificate kayo. Dapat may business permit. Hindi ba sasakit ulit ako? Hindi naman po. Wala naman kayo nararamdaman. Ha? Eh kasi immune na kayo eh. No.